nyo pala marinig. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Welcome sa ating limliman. kulay pula pa rin ang ilo. Magandang araw po sa atin lahat. Pag-uusapan po natin ngayon, ito po, no? Si Mayor Romualdez, ito yung asawa ni Kring Kring. Sabi po, Taclobanons ayaw sa bastos at blast. Bakit? Parang ang laki-laki po ng issue na si Mayor Gwen Garcia ay nag-resign na po sa PDP Laban, no? Pwede rin naman natin kaya niya. Kaya lang minamalaki po nila, no? Parang kasiraan na sa mga Duterte na nag-resign. Okay, at pag-uusapan din po natin, ano pa ba? Yun po, no? Si VP Sara Duterte pinapa-dismiss na po sa Supreme Court. Yung lahat ng kaso niya tungkol po sa 125 million confidential fund. Yan po mapag-usapan natin at iba pang balita na gusto nyong pag-usapan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Unahin na po natin tong yung pagre-resign ni Gwen Garcia. Alam po ninyo, wala naman pong bago ron, no? Yung po kasing kalaban niya riyan sa Cebu, si Rama, na-identify masyado kay Pangulong Duterte, no? Kasi siya yung nag-host. Siya po yung nag-host dito sa may Isog Rally dyan sa Cebu City. So, alam naman natin na sila yung possible na maglaban, no? Pagdating po sa 2025. So, kung kakampi na po ni Pangulong Duterte, wala naman pong issue riyan na hindi naman automatic na kung sino po yung governor, sino po yung mayor, sino po yung congressman. Malalaking tulong po talaga sila, no? Sa yung mga local pagdating po sa mga national election. Pero ganun pa man, no? Hindi naman po masisiro yung mga Duterte dyan dahil yung makakalaban naman po ni Gwen Garcia si Rama naman po na Cebuano rin. Yan lang naman po yun, no? Hindi siguro niya masosolid yung katulad ng dati kasi syempre influential rin naman, no? Pero sanay na po si Pangulong Duterte dyan, Sanay na po, nung 2016 election nga, Hindi na po, wala na pong yung katulad na unit team, wala pong mabubuong katulad na unit team na talagang halos yung malalaking probinsya ay solid, no? Sumolid po sa unit team. Kaya talaga naman po, no? Hindi naman po tayo nabibigla dyan. Halos nasimot nga lahat ng congressman. Napaka-normal po niyan sa lahat po ng presidente. Hindi po to kakaiba kay Pangulong Duterte na nung nawala sa power. Hindi to katulad ng very popular kasi si Pangulong Marcos. Kaya naglilipatan. Hindi po ganun ang sitwasyon, no? Talagang ganun. No, pag local government official ka, gusto mo na magkaroon ng mga proyekto, natural po lalapit ka dun sa may kaban, no? Kaban ng yaman, no? So hindi po to kasiraan sa mga Duterte, hindi rin po to nagpapakita na lumalaki yung suporta ng mamamayang Pilipino dito sa administrasyong ito, no? Normal lang po 'yan. Ang mahirapan po yung Duterte kung wala po siyang kakampi sa Cebu kasi Cebu yata ang pinakamalaking boto sa lahat ng probinsya, no? Kung kahati po si Rama, hindi ko po alam ang sitwasyon hindi ko po alam, pero Cebu City Mayor yan, Huwag niyo po sabihin na hindi po yan. Tsaka may impact po diyan yung mga Duterte, taga diyan po sila, hindi diyan po nag-originate yung mga Duterte. So hindi po talaga masisiro diyan sa Cebu, no?
yung mga Duterte. Okay? Kaya wala po epekto yan kaya kung nag-alala kayo kay BP Sara balang araw. Imaginein po ninyo. Pagkatapos po nitong 2025 election, magiging ano na po yan, no? Lame duck president na po itong presidente natin. Lahat na po yan maghanda na sa 2028. At kung wala po silang makukuha, itong present administration, na ipantatapat nila kay BP Sara Duterte, malamang sa malamang, ito pong mga naglilipatan na mga local government officials, na mga congressman, malamang sa malamang pag nanalo si BP Sara, sila pa rin yung makikita nyo rin. Okay. Wala pong media, so hindi po nabalita yan. Sa traditional media, wala po sa X, wala po sa mga TV, sa dyaryo. Tanong nyo po kung sino yung nagdala. Bukod sa aming mga naron, no? Bukod sa mga vlogger na naron, sino pa po nagbalita? O, yung mga BBM vloggers. Mahina Mahina talaga mga utak. May purpose po kung bakit hindi binabalita yan ng traditional media. Thank you very much muna kay Lotes Villafranca na nagbigay ng 10 stars. No? Ayan po, nangunguna po si Abi. Di ba? Meron pa, maraming mga loyalistang vlogger na binabalita yung mad. Kita nyo na, tama po. Kahit hindi po yan dalhin ng mga traditional media, katulong namin sila Mike Abe sa pagpapalaganap. Kasi wala nakakaalam yan eh. Di ba? Wala nakakaalam. Tahimik nga yung media para hindi pag-usapan eh. Tignan niyo po kung ano po ginawa ng mga BBM vloggers. Pinag-usapan. O di tagumpay. Tatawa-tawa siguro si Ka Eric. Di ba? Mahina talaga kokote. Oo, nagagamit kayo. Para ipalaga. Pwede nyo namang ignore eh. Di ba? O kasi, kamukha ko ni Ka. Magkamukha raw kasi kami ni Ka Eric ng katawan, kaya pinagsalita ko. Pwede nyo namang ignore. No? Para hindi na sumikat. Sumikat tuloy. Putya, maraming vlogger na naniniwala kay Mike Abe. Parang ano nila yan eh. Si Mike Abe, parang siya yung pinaka-OG. Ano mga vlog? Tuwan-tuwa siguro si Ka Eric. Naku, uti naman na binanata. Kaya ako pinagsalita ni Ka Eric eh. Alam niyo kung bakit? Kasi marami raw galit sa akin na loyalistang vlogger. Kaya niya ako yung binati niya ako. Badong ang daming galit sa'yo na loyalistang vlogger ah. Yan po yung ano noon para ipopromote. Mapopromote. Pre-promote. Thank you very much, Abe ha. Tsaka iba hindi ko kilala eh. Pero sapat na yung kay Abe. Ewan ko yung mga iba pa. Malamang babanatan din nila yun. Hindi nagiging aware yung tao na merong movement na ganun. Bobo. Okay, pag-usapan na po natin tong ano mo naawa pa, lagi pa naman kitang hinalimbawa Romualdez, anong pangalan to? Yung asawa na kring-kring na Romualdez, yung poging Romualdez. Alam mo, lagi pa kitang hinalimbawa, yung sinabi mo noon, nakatatlo na pala to si tatlong 10 stars. Thank you very much kay Lotis. Oo nga, yun nga po ang sinasabi ko, yung mga PDP, umalis nga si Gwen Garcia. Pero
Normal lang po yan. Talaga pong ganyan. Nung panahon ni Pinoy, Liberal Party po pinakamalakas na partido. Siyempre ngayon, ang magiging pinakamalakas na partido, yung partido ni PBBM, tsaka partido ng pinsan niya. Lakas, di ba? Ganun talaga, normal lang po yan. Ilang presidente na ba tayo? Wala pong wala pong pagkakaiba yan sa ibang presidente. No, wag po kayo mabigla. Hindi po nakakabigla yan. Okay. Punta na punta na po tayo rito kay Romualdez. Ano lang ang pangalan nitong Romualdez na to? Maasim ang aking si Mayor Romualdez lang kasi nakalagay. Alfred. Yan si Alfred. Yung may acid, lumalabas yung acid. Hala. Bakit ko na-save? Anak ng tinapay, Napatay ko bigla yun. Bakit napatay bigla yung live ko rito sa Visit na yan. Sa hindi sinasadya, pasensya na yun. Yung mga nanonood sa Facebook, napatay ko. Ang likot ng kamay kasi ni Badong. Okay. Ito po, ang katwiran ni Tacloban Mayor Alfred Romualdez. Una po, pinabubulaan ng po niya, yung talagang inamin niya na ayaw nila ng maisog rally. Yan. Tapos yung Tingog Party List, kaya pala yung Tingog ang react na react kasi yung Yeda ba? Isa po sa mga mga congressman ng Tingog, yung asawa ni Speaker. Kasi po, ito po ang katotohanan, yung katwiran po, hindi po katanggap-tanggap Buti pa, tumahimik na lang, Yung sinasabi na merong track show, hindi po makatotohanan. Wala po yung papa-auction. Lahat po ng pa-auction may banderitas man lang. Dapat sa susunod gagandahan nyo para mas kapanipaniwala. Merong sound system, merong mga tarpaulin, wala po yun. Ang nakita lang natin doon, talagang mga truck lang. Papa-auction ba yun? Wala nga tarpaulin na nagpapakita na yung mga truck na pinangharang doon ay pa-auction. Anyways, nariyan na yan, hindi naman po. So, ito po ang katwiran ni Mayor. Na bilib ako dati dahil naiiyak-iyak pa yan. Nung sinabihan siya ni Marroas na the president is an Aquino and you are a Romualdez. Ginanong pa siya ni Marroas. Kala ko naman, yung pala, Romualdez din to. Dugong Romualdez din talaga. Sabi ni Romualdez, they're celebrating. Ito, the Taclobanon faithful would rather celebrate the feast of Santo Niño de Tacloban than welcome blasphemous and bastos protests such as the ones perpetrated by maisog rallies. They're celebrating the feast of Santo Niño. Marami religyoso dito. Natatakot din ang mga tao dito. May pagmumura. Hindi maganda ang sinasabi. Di naman nila gusto yun. Hindi naman sa kalye inaayos yan. Pag may problema, nag-uusap naman. Yung anak niya, Vice President, di kausapin si Presidente anytime. Kaming mga simple sa tao sa Tacloban, ano magagawa naman po namin? Huwag naman sanang gamitin ito na pamamaraan para mambastos. Mas marami pa yatang mura. Ang manauna rally nila, wala naman akong naririnig na panalangin. Huwag na ganun. Bakit palalabasin ng mga tao kung umuulan? Masama ang panahon tapos may mangyayari, syempre, sagot din namin yun.
hiling ko lang naman sa kanila, dito sa Tacloban, kasagsagan ng Yolanda, natapos ang Yolanda, dinidiscourage talaga namin ang rally-rally. Wala naman hong masosolve yan. Yan. Okay, tapos nagpaliwanag rin siya ron sa airport kung bakit mahal yung presyo ng mga ano. So defensive po sila, no. Alam mo, Mayor, tama naman 'yun. Ikaw personally, wala naman yatang mayor, no? Wala naman yatang mayor na nag-encourage na mag-rally. Karamihan po na rally, no, ay pagtutol sa gobyerno. Karamihan, hindi ko sinasabing lahat. Meron din namang rally, yung Bagoong Pilipinas, pagsuporta sa gobyerno. Pero karamihan po na rally may tinututulan. Tama po yung sinasabi nyo, no? Na yung mga mayor, hindi lang po Tacloban mayor. Halos lahat po ng mayor ayaw na rally. Kasi against the government yan, eh. Di ba? Pero, ito yung pero, eh. Hindi po kayo ang magpapasya, no? Hindi po kayo mas makapangyarihan sa konstitusyon. Ang Tacloban po ay nasasako po yan ng konstitusyon ng Pilipinas. Ipapaalala ko din, Mayor, na hindi naman po mga tagalabas yung magrarally. Ito ang misconception, no? Hindi po kaya ng mga tagalabas na pumunta dyan at dyan sila Bakit dyan sila magrarally kung tagalabas naman? Di doon na lang sila magrally sa lugar nila. No? Ang magrarally po, ang nag-organize po na rally, yung mga taga-Inyo, taga-Leyte po, taga-Tacloban. No? Hindi po mga taga-Davao, hindi po mga taga-Maynila. Invited guests lang po sila. Sila yung mga guests, sila Pangulong Duterte, sila Mayor Baste Duterte, at iba pang mga magsasalita. Guests po sila. Wala rin po silbihan kung lahat po hakot, no? Okay. Alam mo, naawa ko sa'yo nung panahon na Yolanda, eh. Tapos ngayon, biglang sasabihin mo na ayaw mo sa mga bastos. Hindi mo ba kilala yung mga Duterte? Si Pangulong Duterte, palamura na yan. Noong naging presidente lang po ba yan, naging palamura si Duterte? No? Hindi po yan, nung presidente lang siya nagmura. Malamang mapagmura na yan noon. Bakit po, Mayor, no? Bakit po, Mayor, nung dumating dyan yung taga Davao panahon na Yolanda, tuwan-tuwa po kayo. Nakita namin, asawa mo, nagpapasalamat pa kay Pangulong Duterte nung presidente si Pangulong Duterte. No? Yung tumutulong dyan sa Tacloban, yung si PRRD, bilang mayor ng Davao at kalaunan bilang presidente ng Pilipinas. Bakit welcome na welcome sa inyo? Pero ngayon, bastos na at blasphemous at palamura. Mas marami pang mura. Di dapat niresist ninyo. Nung panahon na tinutulungan kayo ng Davao, ayaw po namin ng mayor, pasensya na. Hindi namin matatanggap yung tulong mo kasi palamura ka, eh. Religious kami rito. Yung kinakatwira, religious yung mga Taclobanon. Yung personal po ninyo, okay po yun. No? Personal na pananaw nyo, ayaw nyo. Pero dapat pinakita nyo yan noon. Mayor ng Davao, ayaw namin sa'yo, palamura ka, eh. Blasphemy. Nung presidente, Mr. President, religious po kami. Dahil palamura ka. Hindi namin tatanggapin ang 85% na pagpapagawa mo ng pabahay dito sa Tacloban. Nagpasalamat pa. Nakita ko yung mga dyaryo nung panahon na presidente si Duterte, panay ang pasalamat niyo. Kasama asawa mo, kasama asawa ni Martin Romualdez, panay ang pasalamat niyo sa palamurang presidente. Ngayon, ang ikakatwiran mo, palamura. Blasphemous. Religious kayo. Meron kayo sineselebrate na piyesta ano ba yung piyesta nila? Santo Niño ba?
Di ba tapos na yung Santo Niño? Ano ba yung ano ba raw yung pinipiesta raw nila? Feast Day of Santo Niño. Eh di dapat tinanggihan mo, Mayor. Mr. President, pasensya ka na. Ayaw ko kitang gumawa rito ng pabahay. Kasi palamura ka eh. Napaka-peke mo naman eh. Nung presidente yan, palamura na yan eh. Katanggap-tanggap sa'yo. Eh hindi, nakalagay dito eh. Peace of Santo Niño eh. Bakit Mayor, nung presidente siya, katanggap-tanggap na palamura siyang presidente? Kasi ginawan kayo ng pabahay? Tindi, no? Nangibabaw yung pagiging... Alam mo, Mayor, nakakaawa ka lang pala pag wala kayo sa kapangyarihan. Nung dilawan po yung nasa kapangyarihan, naawa, talagang ginagawa kitang halimbawa para banatan yung mga dilawan. May iyak pa nga yung asawa ni Kring Kring, Mayor eh. Dahil sinasabihan siya na you are a Romualdez, the president is Aquino. Inuulit-ulit ko yan sa mga vlog ko. Naawa ko sa'yo. Nung nabalik kayo sa kapangyarihan, mahirap pala talaga tong pamilya na to bumalik, no? No? Alam mo yun, yung dekadang sinisiraan, tapos nakisama ka para ibalik sa Malacanang. Once pala na nakabalik ang putya, talagang akala mo wala nang katapusan eh. Akala mo wala nang katapusan yung kapanyarihan nila eh. Ekis na kayo sa amin, mga Marcos at Romualdez. Never na kayong makakabalik magpakailanman sa walang hanggan. Tindi nyo. Okay, Mayor, kaya po may Freedom Park, no? Batas po yan para lahat, bawat probinsya, bawat syudad, meron pong tinatawag na Freedom Park. Para yung mga taong gustong mag-rally, hindi na sila hingi ng permit. Doon na lang sila sa Freedom Park. Kaya pinapaalam sa inyo, dahil aattend dating presidente, no? Nakita ko yung bukod pala dyan sa paghaharang na yan, ang dami pong checkpoint at tinatanong talaga sila kung saan sila papunta. Grabe, no? Pipigilan ninyo yung mamamayan na magpahayag. Eh, kababayan mo rin yung mga taga-Tacloban na magpapahayag eh. Pwede nyo namang sabayan, pwede ka namang makiusap, wag na kayo. O kaya pwede nyong hindi pansinin. Katulad ng hindi pagpansin sa mga nagraling loyalista sa Liwasang Bonifacio. Miski nga si Abi, hindi na pinapansin. Sa sobrang onte, miski yung mga vlogger, hindi na pinapansin. Hindi na pinag-uusapan yung wag nyo pong sikilin. Hayaan nyo lang. Kung 30 lang, di pagtawanan nyo. Di ba? Nakakatakot po ba na baka maraming umattend? Nararamdaman mo ba, Mayor, na sa Tacloban maraming mga mamamayan na ayaw na sa pamilya nyo? Kala ko mabait tong may ano pa ako na merong mabait na Romualdez, yung asawa ni Kring Kring. Pare-pareho lang. Nung nabalik sa kapangyarihan, wala. Para mga ano na, no? Mga diktador talaga. Nakasanayan eh. Okay. Punta na po tayo rito kay ano. Kaya blasphemous talaga. Alam mo nyo, anytime, yung mga mamamayan, sinong gusto nyo? Yung hindi nagmumurang Pangulo o nagmumura? Putya, anytime, mananalo yung nagmumurang Pangulo. May sense eh. Okay, kaya ano po, kaya BP Sara Duterte, malapit na tayo. Lumapit, dumulog po
sa Supreme Court ito pong si VP Sara Duterte para ipa-dismiss lahat. Alam nyo, may batas dapat, no? Kayong mga congressman at senador, iligtas nyo yung vice president, parang gawin yung presidente. Magpasa kayo ng batas na bawal sampahan ng kaso ang mga vice president, katulad ng presidente. Kasi bago mo dapat sampahan ng kaso, yung vice president, yung presidente kasi bawal kasuhan eh. Impeach mo muna bago mo makasuhan. Sana ganun, no? Din yung vice president. Kasi nakita natin ngayon eh. Noon kasi hindi natin iniintindi. Di ba? Wala pong umiintindi sa vice president. Spare tire yan eh. Pero nakita po natin ngayon, no? Na yung vice president ay mas magaling sa presidente. Binanatan po yung vice president eh. Yan, harassment po yan eh. Imaginein po ninyo kung bawal pong kasuhan yung vice president. Maliligtas po sa harassment yung vice president. Katulad po ng bakit bawal kasuhan yung mga presidente para mailigtas sila sa harassment. Mga taga GFF, thank you very much sa 800 yen na pangkape. Mga taga GFF. Kung ano man yung meaning ng GFF, hindi ko rin po alam. At kay Ditch 2011, thank you very much sa $9.99 pangkape lang, Sir Buds. Thank you very much, Ma'am Ditch, sa pangkape. Yan. O, balik tayo. No? Kasi, tignan nyo po kinaso sa kanya. Kino-question yung 125 confidential fund. Sabi nga po ni Sara Duterte, wala naman pong basehan yung pagkakaso sa kanya. Talagang political, tsaka gusto lang pong pabagsakin yung kanyang popularity. Pinulitika lang po eh. Kasi hindi naman nila pinagbibintangan na ninakaw ni Sara Duterte. Hindi naman po ang constitutional, hindi naman po bawal na magkaroon ng confidential fund. Bakit po kinasuhan? Nasa na ba yun? Basahin ko lang ng konti yung nilalaman ng kaso na yan. Bakit nawawala yung mga buwisit na to? Tuwing babasahin ko na, nawawala na eh. Yan. BP Sara asks SC Supreme Court to dismiss petition versus 125 confidential funds. Ayon po rito, Vice President Sara Duterte has asked Supreme Court to dismiss petitions challenging her office controversial 125 million confidential funds. Duterte said none of the petitions presented an actual case or controversy, nor allegedly a legally demandable enforceable right. No, wala pong legal o wala pong actual na kaso. Kaya po pinadidismiss na yung petition. Hindi po nga kinakasuhan eh. No? Kaya ito po ay simpleng harassment lang, simpleng pamumulitika lang para mapababa yung popularidad ni BP Sara. Wala kasing anong tawag doon? Walang hindi man lang pinagbintangan. Di ba pag may perang involved, dapat ang akusasyon sa iyo binulsa mo o ninakaw mo yung pera na yun. Hindi po eh. Yung simpleng tama ba yun na magkaroon ka ng confidential fund samantalang wala naman sa budget yan. Ganun lang po eh. Actually, walang kaso laban kay Sara Duterte. Ang meron lang po, intriga. Mga intrigador. Speaking of intrigador, balikan lang po natin yun, no? Kasi binabanatan po ng mga dilawan, tagapagtanggol na po ni Marcos yung mga dilawan ngayon. Tindi talaga eh, no? Ito po ang sinabi kasi ni Pangulong Duterte. Na angal doon, balikan po natin yung sa Maisog.
as part of the Marcos administration's policy of stifling may nakakawala eh, stifling peaceful dissent, they are doing everything to prevent this rally from happening. I was city mayor for 22 years and president for 6 years. But I never ever prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Yan po yun, no? Dapat po hindi mo pinagbabawalan ang sino man para magtipon-tipon. Yan po ay karapatan under ng Konstitusyon ng Pilipinas. Hindi nga binabawalan. Freedom Park po, ginawang paradahan. Pero paano po pinagtanggol ni Barry Gutierrez? Ang lupit mo talaga. Barry Gutierrez, talagang antindi ng mga dilawan, no? Baliktarin talaga kung saan may pakinabang. Pero nung siya ang nasa poder, ito bintang ni Barry Gutierrez, nung nasa poder daw si PRRD, huli ka, mga insekto na to. Pero nang siya ang nasa poder, inipit, tinakot, pinakulong at pinatahimik niya ang oposisyon. Media at tagapagtanggol ng karapatang pantao, wala talagang prinsipyo. Grabe. Totoo ba yan, Barry? Inipit, poder. Baka si Marcos Ferdinand Sr. ang sinasabi mo. Nung siya ang nasa poder, inipit, tinakot, pinakulong at pinatahimik niya ang oposisyon, media at tagapagtanggol ng karapatang pantao. Pinakulong? Barry, alam ko ito yung pinaka mga sutil na oposisyon nung panahon ni Duterte. Si Leni Robredo, sila Franklin Drilon, si Kiko Pangilinan, si Risa Ontiveros, si Trillanes. Yan ang mga sutil, tsaka si Dilima. Yung amo mo si Leni Robredo, numero 1. Pinakulong ba sila? Aminin mo, umamin ka sa akin. Si Leni nakulong, Trillanes nakulong. Si Trillanes nga, grabe. Babatukan pa si Duterte, ganun ang mga sinasabi. Pinakulong ba si Trillanes? Si Kiko ba, tsaka si Ontiveros, pinakulong? O, si Laila de Lima, may kaso yun, kaya nakulong. Pero mas malala magsalita si Trillanes. Tsaka yung amo mong si Leni. Di ba? Si Leni, lahat ng chismis sa Pangulo, nasa ng Pangulo. Nanguna siya sa House Duterte. Pinakulong ba kayo? Ikaw ba, Barry, pinakulong ka? Pinatahimik ka? Araw-araw nga kayo nagsasalita eh. Alam mo yung mga sinungaling, yan kayo. Ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw. O yun, kaya kayo magkapatid, kayo na unit team ngayon. Mga sinungaling, tsaka mga magnanakaw, unit team. Tindi mo? Ano sa tingin mo, Barry Gutierrez? War on drugs, iba yung war on drugs. Bakit? Involved ba kayo sa drugs? Yung mga pinatatahimik ba, oposisyon yun? Yung sinasabi nyo bang biktima ng war on drugs, yun ang oposisyon? Wala nga nakulong sa inyo. Meron pa pala, yung kulugo na tinubuan ng tao. Si Maria Ressa, nakulong ba si Maria Ressa? Anak ng pupa naman, Barry Gutierrez. Araw-araw nga kayo kung bumanat. Nagtataka nga ako ngayon, walang bumabanat ngayon. Ito po, pinaka-worst. No? Sunod kay Pinoy, ito na siguro pinaka-worst. Hindi naman. Pinoy, Cory, Bongbong. Mga worst na pangulo.
Pangatlo, bakit wala kayong sinasabi ngayon? Nagtataka kami. Kay Duterte, araw-araw, puta, bumagyo lang, sinisisi nyo pa si Duterte. Dumating ang bagyo, nasaan ang Pangulo? Nasaan ang Pangulo? Pipigilan niya yung bagyo? Karapatan pantao, puta, dadaldal nyo nga eh. Hindi nga mapagilan mga bunganga nyo. Pandemya na nga, tinututulan nyo pa yung lockdown eh. Tapos sasabihin nyo, wala kayong karapatang pantao. Bari, walang pumipigil pag nagrally kayo. Kayo pumipigil sa sarili nyo dahil hiyang-hiya na kayo sa 30 eh. Nananawagan ng EDSA Revolution, puta, 500 yung pulis na naroon kasi, puta, araw-araw nananawagan, may nanunubina pa eh. Para sa EDSA Revolution, pagdating ng EDSA, puta, 30 lang, 500 yung nagbabantay na pulis. Bari, hindi na benta yan. No? Magpakita kayo ng pruweba na kayo ay pinakulong. Tindi, oh. Pero nung siya ang nasa poder, inipit, tinakot, pinakulong at pinatahimik niya ang oposisyon. Ang dadaldal nyo nga pare-pareho. Araw-araw kayo may sinasabi. Wala na nga katuturan yung pagtutol nyo kay Duterte. Pati nga Dolomite. Puta, dating taihan mo yan, bari. Diyan ka tumatae siguro nun. Galit na galit kayo nun, nilinis eh. Hindi nga napipigil mga bunganga nyo. Sabihin mo, inipit kayo, pinakulong, tagapagtanggol ng karapatang pantao. Si Duterte pa walang prinsipyo, eh kayo yung tumatay doon, mga tropa mo yung tumatay doon sa Manila Bay nung araw. Nung nilinis, tinutulan nyo, paninira ng kalikasan. Kailan pa naging kalikasan yung pagtae ron? Yun ang kalikasan sa'yo, yung tumae yung mga sabagay. Akala kasi ni Barry, no? Pag tumae doon sa Manila Bay, mapupunta pagkain ng isda. Eh, pag ganun. Kaya pag tumae ka, gugulong lang ng konti, didikit, maaarawan, ang bantot dun. Yan ang hinahanap ni Barry. Tsaka yung mga katulad niya. Ayaw nila ng kalinisan. Gusto nila amoy tae ron. Asa na yung amoy tae rito? Yan to si Barry. Nabuo. Isa ka ba na sa nagbantay doon? Pag umuulan, puta, nakahilera. Tawa ako ng tawa. Inabutan ko yun. Nakapayo ko, nagbablog kami. Puta, sila nakahilera doon, no? ABS-CBN, GMA7, TV5. Puta, nakahilera. Paano umuulan? Akala nila, tatangayin yung Dolomite. Bobo. Ang mga may paano utak dito ni Barry? Alam mo, kasi no, bakit mo pinagtatanggol nga pala yung mga Marcos? Di ba kaaway niyan? Nasaan na yung hinahanap mo 203 billion na tax? Ikaw, isa sa madaldal dyan, ah. Puta, naging kakampi nyo na lang. Ayaw nyo ng pagbayarin ng tax. Hindi. Halatang halata kasi yung pagkakampihan nila eh. Paano? Napangakuan siguro to. Gagawin namin si Leni Robredo. Eh si BP Sara nga, Vice President na, tinabla pa eh. Kayo pa. Nagtitiwala kayo dyan sa pamilya na yan. Marcos Romualdez. Naku po. Maggamitan na lang kayo. Kayo na lang maggamitan. Di ba may ingay ang mga yan sa tax na 203 billion? Ingay nyo eh. Ngayon, tahimik na. Wala na. Pati yung mga dating BIR. Anong pangalan ng dating BIR? Madaldal yun. Wala na naghahagilap ngayon ng tax. Oh. Lupit talaga na itong mga dilawan. Yun talaga pinaka namimiss nila yung dolo.
yung dolo.